Hi guys, good day. Ang isi-share ko naman sa inyo ngayon at ilang tips ng halamang ito ay ang bulaklak ng chrysanthemums. Originally pala, ang mga chrysanthemums ay nagmula mismo sa China. Doon sila talaga originated at ang China ang siyang nagpakalat sa mundo. Tinatawag din silang chrysanths or Malaysian mum or mums, at flowering plant sila, family of Asteraceae. Ang tawag sa kanila sa China ay garden mum. Sa China, ang flowering herb nito ay nag-start noong early 15th century. At pinaniniwalaan nila na ang herbs na ito o ang bulaklak nito ay nagtataglay ng lakas ng buhay. Ang mga chrysanthemum pala ay mayroong magical meaning. Lumalabas pala mga bulaklak nito na November. Bumili kami ng 3. Ang 2 white at itong isa na orange yellow ay para sa mga magulang ko. Yung bulaklak na yan, nilagay ko sa harap ng picture ng inay at tatay ko. Andyan siya hanggang ngayon. Yung 2 namang white, dinala namin sa sementeryo para sa mga kamag-anak namin. Ang mga chrysanthemums pala, ang magical meaning ay tulad ng pagpoprotekta, pag-o-offer natin sa mga altar natin, pagpapalakas ng ating aura, at lakas nag-a-add ng romance, at naglilikha at kumukonekta sa espiritu ng mundo. Sa China, ang mga bulaklak pala nito ay ginagawa nilang herbal tea. Siyang iginagamot sa pagsusuka, pagkahilo, pagkasakit ng ulo, at panunaw para magandang matunaw ang pagkain. Ang mga chemicals pala na nakukuha sa bulaklak nito ay nagdadagdag ng blood flow sa ating puso. May sekreto ding kahulugan ang mga chrysanthemums tulad ng youth, pagmamahal, love, pagkamatapat, loyalty, pagkakaibigan, passion, at get well wishes sa mga Chinese at Japanese cultures. Sa mga Buddhism, ang bulaklak ng chrysanthemums ay nag-i-emit naman or nagbibigay ng Yang Dynasty or active energy. Kung nabubuhay ito sa Pilipinas, oo naman. Kaya lang sa malalamig na lugar tulad ng Baguio, Benguet, at Tagaytay, pero halos lahat ng chrysanthemums dito sa Pilipinas ay galing Baguio. About naman sa pagtatanim or propagation, mag-cut lang kayo ng stem ng 5 to 6 inches. Yung nakat nyong stem, ilagay nyo, idip nyo sa rooting hormone. Itanim nyo sila sa maganda ang drainage na malusog ang lupa na mix ng garden soil, tapos ilagay nyo sila sa shaded area. Wait 4 weeks kung makita nyo na buhay na sila. Any time of the year, pwede daw mag-propagate, pero mas maganda daw after flowering nila. About watering naman, diligan nyo sila pag tag-init ng talagang todo, yung tumutulo ang tubig sa paso. Kung malamig naman ang panahon, pwede nyo isuspend ang pagdidilig once a month or twice a month. About naman sa pag-aabono nila, pwede nyo silang bigyan ng NPK 20-20-20 or 15-15-15 for every 15 days, doon mismo sa root nila para mag-appear ang kanilang pamumulaklak or magkaroon ng buds. Ang mga chrysanthemums ay nagre-require talaga ng drain soil at nasa full sunlight sila to grow successfully at mamulaklak. Sa mga 6 hours, direct sunlight, enough for each day during the summer period.
Ang mga chrysanthemums ay susceptible sa mga aphids, lapitin sila at sa mildew. Kaya panatilihin yung dry, tuyo ang kanilang mga stem at mga dahon at kailangan may air circulation sila para sila ay kumbaga makahinga. Kung 6 inches tall na ang inyong chrysanthemum, putulan nyo ang mga branch nila ng 3/4 o 1 inch. Yan ay para mag-promote sila ng pamumulaklak at maging malago sila. Pwede rin ilagay nyo sa loob ng bahay, indoor plant, ang mga chrysanthemums. Basta after a week, ilabas nyo sila para maarawan. Ang puti at dilaw pala na kulay ng bulaklak ng chrysanthemums ay kahulugan ng pamamaalam. Kaya kalimitan nakikita natin sila sa mga funeral or burial. Okay guys, yan ang maisi-share ko sa bulaklak ng chrysanthemums. At kahit konti may nalaman tayo sa magandang bulaklak na ito. Please support this channel, Irene Montales 20. And thank you for watching. Please subscribe. God bless everyone. Love you all. Bye.